tayo po yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, napakabuti mo. Good morning, Lord. At maraming salamat dahil may isang araw sa buong linggo, Lord, na nagkakaroon kami ng rest, ang aming soul and spirit. Nagkakaroon kami ng pakikipagnig at pangungusap mo sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito dahil ginawa mong umagang ito, Lord, ang morning service na to, Sunday service na to, Lord, para makarinig kami ng mga salita. Kaya dalangin ko, Lord, continue, Lord, to open our spiritual ears, our spiritual eyes, Lord, even our hearts, Lord, na sa lahat ng mga pangungusap mo, Lord, hindi lang ito narinig ng kabilang tenga at lumabas sa kabila, Lord. We pray, Lord, right now na matutunan namin kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Salamat po, Ama. At dalangin ko, Lord, na Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maging malaya ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, wala pa din? Ramdam kita. Matatagpuan po yung verse natin sa Mateo 11:28. Sino po ang memory verse? Ang Matthew 11:28. Ano sabi po doon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Meron po bang first timer dito? Wala. Actually, itong verse na to, lagi nating nagagamit sa mga unbelievers. Pero alam niyo po ba, itong verse na to ay para din po sa ating mga Kristiyano. Kasi, bakit? Ang dami, every day of our lives, may journey tayo at may labanan na nangyayari sa buhay natin. Pagkagising pa lang natin sa umaga, ang dami na nating desisyon na gagawin. Yung nasa higaan ka pa lang, gigising na ba ako o mag-i-in pa ako sa pagtulog? Desisyon na po yun. Pagtayo mo, ano bang iluluto ko? Ano bang aalmusalin ng mga bata? Pag-iisipan mo na yun. So, doon pa lang sa pagising natin sa umaga, marami na talagang stress. Lalong-lalo na pag ginising mo yung anak mo, ayaw gumising, bumangon ka na, late ka na sa pagpasok. Okay, mga stressor. Anyway, isa-isahin po natin yan. Sa introduction po, sabi po dyan, narinig mo na ba ang salitang mental health? Hello? Familiar ba? Familiar. Kailan ba ito nauso? Yung mga mental health na yan? Sa Gen Z? Yung time. Parang, kung hindi ako nagkakamali, ito yung time ng pandemic. Tama? Lumabas itong familiar term na ito na mental health. Ano nga ba yung mental health? So, minsan naiuugnay natin ang mga katagang ito kapag meron tayong kakaibang nararamdaman, lalong-lalo na sa pag-iisip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mental health? Kasi baka mamaya konting ano lang, nababaliw na yata ako, may mental health problem ako. Konting na-depress ka lang, naku, may mental health problem na ako, kailangan ko pumunta sa psychologist o sa psychiatrist kasi ganito na yung nararamdaman ko. Lahat na i-associate sa mental health. Kasi, uso. Konting lalo na sa mga kabataan, na-depress, hindi na nila ako, wala nang gusto makipagkaibigan sa akin, feeling ko ako na lang mag-isa, binubuli nila ako, mental health. Okay. So, ano nga ba ang mental health? Mental health is a state of emotional, wala pa din? Emotional, psychological, and social well-being that affects how you think, feel, and act. So, tatlong category pala o aspect ang mental health. Emotional, psychological, at saka yung social well-being o socialization ng yung buong pagkatao natin. So, ang kahulugan sa Tagalog po, ang kalusugan ng isip, mental health, ay isang estado ng emosyonal, psychological, at panlipunang kagalingan. So, well-being, social, the way we act, we socialize with others. So, yun po, nakaka-apekto yun sa ating pag-iisip. So, nararamdaman at saka sa pagkilos natin. So kapag may problema tayo sa pag-iisip,
ramdam na ramdam natin. O pag meron tayong nararamdaman na hindi maganda, nag-aano yung isip natin. So, the way we socialize with others, yung pakikisalamuhan natin sa iba, nakaka-apekto. Kaya, ayun po. Key aspect of mental health. Sabi ko nga kanina, emotional well-being. It involves feeling positive about yourself and managing everyday pressure. So kapag meron kang emotional well-being, ibig sabihin, maganda yung pakiramdam mo. Kahit anong pressure yan, okay lang sa'yo. Hindi mo yan titignan na negative. So, psychological well-being. Pag sinabi naman psychological, includes qualities like resilience. Ano po yung resilience? Yung pagiging matatag mo sa kabila ng mga, okay na? Sa kabila ng mga problema, yung may self-confidence ka, meron kang tinatawag na naniniwala ka sa sarili mo. Okay. So, ano na tayo? Key aspect. Hanapin niyo yung key aspect. Anong verse na ba yun? So, ayan. Key aspect. Okay. So, ano po ba yung emotional well-being? Siyempre, kanina, nakita niya, emosyon. Yung nararamdaman natin. Pangalawa, yung psychological well-being, sabi dyan, includes qualities like resilience. Yung kung paano ka nagiging matatag sa kabila ng mga pressure. Yung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na yon. Okay, may self-confidence ka. Social well-being, ito naman yung ability mo to form and maintain healthy relationship and contribute to your community. Kasi minsan, kapag meron tayong masamang pakiramdam, ano yan lagi sa isipan natin, nagiging mainitin ng ulo, nagiging ayaw mo nang umano sa tao, nagwi-withdraw ka sa tao, yung alam mo gusto mo, ako lang mag-isa, lalo na pag nalulungkot. So, sabi dyan, next slide, meron pong 6, tama ba ko? 6 basic human emotions. Pero, recently, hindi na daw 6 yan. Dahil sa salasalabat na emosyon na nararamdaman ng tao, sabi sa ibang sa research na ginawa ko, 27 na daw yung emosyon na nararamdaman natin. Sabi ko, dami, no? Minsan hindi na natin ma-identify. Kaya ang nangyayari, ano nga ba itong nararamdaman ko na to? Kanina galit ako, ngayon bigla akong natuwa. Tapos mamaya nalungkot na naman ako. Yung, alam niyo yun, yung bang pagkatapos, katulad sa amin, mga pastor, ayain ka sa birthday, di masaya. Ngayon, pagdating ng gabi, merong funeral service, alam nga naman maghahalakak ka doon. Siyempre, makikisimpatya ka doon sa namatayan. So, ibang pakiramdam na naman yun. Yun, mga sitwasyon. Pero minsan kasi, meron tayong mga moods na tinatawag. Anyway, so 6 po yan. Number 1, ano pong sabi dyan? Happiness. So, ang happiness daw po, sabi ganun, it only takes, it only takes 17 muscles to smile and 43 muscles to frown. Kapag ngingiti ka daw, 17 muscles lang yan, pero pag sumimangot ka na, ayan na. Mas marami kayo, mas madaling tumanda yung sinasabi nilang pinaglihi sa sama ng loob. Parang, ang tandahan na, bata pa, pero matured na. Kung titignan mo, kasi laging nakasimangot, laging nakakunot ang noo. So, mas maraming apektado sa muscle sa mukha natin kapag naiinis tayo. So, pag natutuwa tayo, everything will follow. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Naalala ko po sino ba to? Carmina Villaruel, nung nagkaroon siya ng surprise wedding, sino nakapanood nun? Ng mga surprise wedding ni Carmina? May plano talaga sila, scripted yung mga nangyayari sa paligid niya, pero siya walang kaalam-alam. Kasi surprise nga ni Zoren. So eto na, may magulo, yung anak niya parang binubuli, ganitong ganyan. Anong nangyayari? Pero siya mini-makeupan siya. Tapos nakatutok yung camera sa kanya, yung behind the curtain, nandun yung mga ninong at ninang niya. Hindi niya alam yun. Tapos, ang natuwa ko sa kanya, sabi niya, ano bang nangyayari sa inyo? Tapos may ito na, ay nako, sabi niya ganun, basta ako, pretty ako. Yun yung sabi niya, basta ako, maganda lang ako, parang ganun. Kasi mini-makeup pa siya. Ang ganda naman niya talaga nung time na yun. So, hindi siya affected
doon sa mga nangyayari na bullying, doon sa nangyayari doon sa ano, kasi nagagalit na yung parang staff doon, ayaw sumunod ng anak, pero part pala yun ng program. Para makuha yung mga bata, para ano, kasi practice ng sayaw. So anyway, ganun po tayo. Kapag masaya ang kalooban natin, hindi tayo affected. Yung mga nasa paligid natin. Yung papagising mo sa umaga, may tayo sa harapan ng bahay mo, may tendency doon pa sa gitna ng gate mo, ay, nako, talaga rin naman, montik-montik pang, yung jackpot na yan, montik-montik ka ng, ma-jackpot talaga. Tamaan. Nakakainis, di ba? Umaga pa lang. Pero pag maganda ang gising mo, ay, okay lang, di ako apektado. Parang ganon. So, happy. Yan ang number 1 na emosyon na minsan dapat nating matutunan. Okay, pangalawa, anong sabi diyan? Nakikita nyo ba? Sadness. So, ano ang ginagawa ng sadness sa buhay natin? Pag sobra tayong malungkot, ang tendency natin, sabi ko kanina, meron tayong cope-up mechanism. Minsan, meron tayong kalungkutan na hindi natin ma-share. Lalong-lalo na kung sa atin aspeto yon o kaya sa pamilya natin. Hindi natin mailabas sa kaibigan kasi chichismis tayo. So, tendency mo, magtago na lang. Magwi-withdraw ka sa tao, pag-chichismisan nyo na naman ako. Sa mga kabataan na nandirito, yung nabibigo sa pag-ibig, ang laking ano kaya yan, yung makipag-break, ay, nakipag-break sa'yo. So, parang ibang ano to. So, nadidepress. Kaya yung ibang mga kabataan dito, nagpapakamatay. Hello, mga kabataan ng mga nai-in-love. Actually, hindi yan pag-ibig. Emosyon lang yan. Kaya walang mag-suicide sa inyo pag nabigo sa pag-ibig. Hello? Amen ba, mga kabataan? O ito, sasabihin ko sa inyo, ha? Kapag kayo nag-suicide at namatay talaga namatay kayo, okay lang kung medyo nabuhay kayo, may chance pa kayo. Pero once na namatay kayo sa pag-suicide nyo, diretso kayo sa impyerno. Sinabi yan ng Bible. Once, kasi after nyan, once dead, after nyan, judgment agad. Kalooban ba ng Diyos na magpakamatay, kitilin ng sariling buhay ng isang tao? Sagutin niyo ako. Hindi, di ba? Tapos, may dala-dala ka pang sama ng loob at galit. O di lalo, nang di ka talaga makakapasok sa langit. Kaya, sa mga nabibigo sa pag-ibig, wag. Gawin nyo na lahat. Maglaklak na kayo ng alak kung talagang hindi nyo kaya. Ano na kayo dyan. Pero never kayong magsusuicide, mga kabataan na nandirito ngayon. Very good. Okay daw. Yung mga naninigarilyo or yung mga pabalik sa bisyo, okay lang isang araw mag-backslide ka dahil samang-sama ang loob mo, pero bumalik ka sa Panginoon. Kasi malay mo, pag nag-backslide ka, naglaklak ka, nag-inom ka ng alak, tapos may sumaksak pala sa'yo. Nako, Tegi, diretso ka pa rin sa impyerno. Kaya, mga kabataan, anong unang dapat gawin? Mag-pray. Mag-pray. Lord, hindi ko to kaya. Sabi nga, it's okay not to be okay. Hindi ba? Okay lang yan. Binasted ka, marami dyan. Ang dami nagkakandara pa sa'yo, naglalaway sa'yo. Hayaan mo yan, isang ano lang yan, babae lang yan. So, mga ganon no? Yung mga guwapings dito, ng mga suplado. Ay, nako. Pero mga anak, tandaan nyo, si Lord, pag nagbigay ng partner, best talaga. At yung partner na yon, hindi yan pa bago-bago. Sa time namin noon, kung sino yung naging jowa mo, dapat yun na ang pakasalan mo. Alam niyo ba yon? Yung nanligaw sa'yo at nagustuhan mo, nagpray kayong dalawa. At si Lord okay din naman, naramdaman mo okay sa pamilya. Go na! Ito na yung mapapangasawa ko in the future. Alam niyo, totoo lang, marami akong alaga sa mother church, sa mga cell group member ko. First boyfriend nila, yun na rin yung naging asawa nila. Kasi in-inject ko talaga yan. Bakit kayo magpapapalit-palit ng boyfriend? Isa lang naman magiging asawa ninyo. Hello sa mga girls? Diba? May mga girls ba dito? Parang wala akong nakikita. Yun, meron. Wag magbingi-bingihan. Isa lang ang magiging asawa ninyo. Kaya, sorry for the word.
pero huwag kayong magpalaspag. Sorry ha? Karaniwan sa kabataan ngayon, jowa pa lang, pero kung ano-ano na ang ginagawa. Mga Kristiyano kayo, dapat dinidisplay nyo yung modesty, dinidisplay nyo yung nature ng Lord. Kalooban ba ng Lord na tikman kayo ng tikman? Bawat boyfriend nyo, tinitikman kayo? Hello? Alam nyo, irerespeto kayo ng lalaki kapag kayo mga girls, nirerespeto nyo ang sarili nyo. Hindi porket uso, makikijowa-jowa kalibat kanan, okay lang yan. Lunes, iba Martes, iba Miyerkules, para lagi may nanlilibre sa akin. Minsan, dyan nauhok ang mga the girls, mga kabataan. Pasensya na sa mga tatay at mga nanay, mukhang pang kabataan itong preaching ko. Bata pa. Pero sa mga nanay, tsaka sa mga tatay, ito naman po advice ko sa inyo. Dapat kayo yung pinaka-best friend ng anak ninyo. Sa mga lalaki, sa mga tatay, yung mga anak na lalaki, dapat binabarkada nyo yan. Nak, gusto mo matuto manigarilyo? Sige, kasi naganigarilyo ako dati. Turuan kita. Pero hanggang dito lang yan, huwag kang titikim sa labas. Gusto mo matikman kung ano ang alak? Sige tayo, nak. Hindi ako ganun no? Open ako kasi kahit hindi nyo naman turuan yung mga kabataan, pagdating yan sa labas, ginagawa nila yan. So, kung sino-sino pa yung nag-i-inject sa kanila ng katotohanan, kayo na ang magsabi. Na anak, sabi ng Bible, huwag kang magpakalasing. Sabi ng Bible, magpakalasing ka sa espiritu. So, nag-inject kayo ng truths. Hello, mga tatay! Isa lang ang tatay dito. Okay. So kayo po, wag ko yung sobrang stricto. Kasi mga kabataan ngayon, masyado nang, alam niyo yun, lahat natututunan sa social media. Lahat natututunan sa internet, sa Google. Alam niyo yun, lahat sinasabi ng sisi. Paano yung ganito? Yung sisi na yan, nakakabobo talaga. Kasi hindi na nag-iisip. Sabi ko nung minsan, kasi sabi nila mas accurate daw ang Google kaysa sa mas accurate ang CC kaysa sa Google. Tama ba ako? Sa mga gumagamit. Kasi kapag nagsisearch ako, Google talaga ako. Pero sabi nila mas accurate ang CC. Pero minsan kasi, imbis na mag-isip ka, hindi ka na mag-isip, tanong ka na lang kay ChatGPT, kay CC, lalong-lalo sa mga assignments. Yan, dyan na. Okay, sige, balik. Talon na tayo. Sobra nang marami yung sa sadness. At yung sadness na yan pala, minsan, nagkakaroon ng, tawag nito, nagwi-withdraw, nagbabago talaga ang pag-uugali, pakikipagrelasyon ng tao kapag sobra yung sadness na nararamdaman. Kaya, minsan, sabi ko nga sa inyo, tendency niyan minsan magpakamatay kasi hindi na kaya yung kalungkutan. So, kapag may napapansin kayo na nagwi-withdraw na sa tao, iba na tong anak ko, ano kaya nangyayari dito? Dati, sensay nito, ba't ngayon tuwing uuwi? Ganito, ganyan, ganyan. Ay, makipag-usap sa tao. So, tanungin nyo, mga parents. Okay, next is fear. Sa fear naman, actually, yan alam natin, pag natatakot tayo, bakit? May reason, may danger. Doon, lumalabas yung fight or flight. Either labanan mo o kaya tumakbo ka. Kasi may danger Pag kaya mo, alam mong natatakot ka man pero lalabanan mo. Tulad nung merong post ako nakita, isa sa mga leaders sa church. Ipis. Takot sa ipis. Alam niyo yun, nandun sa ulo na ng anak niya, pero patay na. Sabi niya, na-overcome niya yung fear niya doon sa ipis. Pag ina ka pala, sabi niya, gagawin mo ang lahat para sa anak mo. See? Simpleng ipis. Pero alam niyo, may fear siya doon. So, either papatayin niya yung ipis o kaya kukunin niya, nagtatakbo siya. Parang ganon. Pero this time, lumaban siya. Kinonquer niya yung kanyang fear. Next is anger. Ito ang mahirap. Ay, hindi. Disgust ba yon? Okay. Ang disgust is yung naririmarim, nasusuklam sa mga bagay-bagay. Yung, kung ikaw lalaki, tapos may gusto makipagjowa sa'yo na bading. So, minsan di ba meron yung gano'n na na naririmarim ka. Minsan sa tao, minsan naman sa, tulad ako, sa daga. Actually, hindi ako afraid, I'm not afraid of rats or mice, pero yung disgust, yun parang kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan.
patay man yan o buhay, talagang medyo lalakad ng guys. Sabi ko, pinakita mo. Sabi niya, tignan mo, gagantas nakikita. Alam nilang gano'n. Talagang iba yung reaction. So, ayun. Yun yung disgust na tinatawag. Next is, so physical display nito, umaalis. Yung pag nadidiri. At yung agad, yung noo, yung ano, ganon. Kinikilig na hindi ko yun. So, next is anger. So, anger. Sa anger naman tayo, alam ko maraming ano dyan ang anger. Sabing ganon, link to, tingnan nyo, sa sobrang galit o laging galit, nalilink daw yan sa coronary heart disease. Sakit sa puso. Kaya yung mga may sakit sa puso, wag mo akong gagalitin. Mamamatay ako. Kasi tumataas ang presyon, di ba? At sabi, cause din daw yan ng diabetes. Sabi ko, ha? Pati sa pagkain. Kasi tingnan nyo, bakit? Pag galit na galit ka, nainis ako sa inyo, ha? Wala akong pera. Pupunta ako sa yung mga favorite food ko. Chocolate, yung mga ice cream na puro matatamis. Kasi sweets, tumataas na yung sugar. Yun ang comfort food ko. Kapag nagagalit ako, kaya sobrang nai-stress ako, talagang, tiyan ka muna. Para lang kain. So, yun pala ang tendency. Kaya, nagkakaroon ng imbalance sa diet. Nagkakaroon daw ng diabetes. Tapos, pati sa pagdadrive, minsan, yung bumibili ka yung alam mo yun, meron kang, punta ako SM. Tapos kahit wala kang pera, yung huling pera mo, bibili mo nang ibibili. Para lang matanggal yung inis mo, yung galit mo. Kaya minsan, masama yung nagagalit talaga sobre. Nawawala sa budget. Sa mga nanay. Diba? Totoo yun, diba? Nawawala sa budget eh. Kasi yung pang-budget mo, pag naimasmasan ka na, naku, paano ba to? Okay, next is, ayun, yung huli ay surprise. So, surprise, alam nyo na yun, nagbabago yung atmosphere, lalo na surprise sa birthday, mga ganyan, whatever. So, next slide tayo. Ano yung susunod? Psychological distress. Ito na yung sa isip natin, mental. So, refers to emotional and mental suffering. Pag may naramdaman tayo, automatic isip, gumagana. Malungkot ka, namatayan ka. So, paulit-ulit, hindi ko kayang tanggapin ito. Siya lang yung bumubuhay sa amin. So, changes. May changes agad-agad. So, from stress, anxiety, and sadness. Yun po, psychological stress. Often triggered by overwhelming life stressor. Ano ba itong mga life stressor na to? Traumatic events, major changes, chronic difficulties. So, ayan po, yung life stressor natin, sabi dyan, major life changes. Biglang naghiwalay. Apektado ka, ikaw na nakipaghiwalay o ikaw na hiniwalayan, lalong-lalo na ang mga anak. Apektado, magulo sa loob ng bahay. At minsan, pag hindi natin kaya itong i-contain, napapabayaan ng mga anak. Ano pa po? Death of spouse. Lalaki ka, namatay yung asawa mo. Naku, sino mag-aalaga ng anak ko? May baby pa ako. So, mahirap, di ba? Kaya yung iba, may takot na yung asawa ko, pag nawala sa akin, sa mga tatay na nandirito, hello? Okay lang ba sa inyo? Na walang misis, papalitan ng iba. Magbakasyon nga lang samok-samok sa loob ng bahay Di po ba? So, wag natin gagalitin mga misis natin. Lagi natin bigyan ng pasalubong. Mahal! I-date nyo naman. Pag Sunday, lalo na pag birthday o kaya anniversary nyo, i-date nyo naman. Ilang okasyon lang ba sa loob na isang taon? Birthday. Ano pa? Valentine's Day. Love month na yan. Ano pa? Anniversary. Mother's Day. O yan. Tapos, yung iba, kahit na yung iba hindi na, pero dapat naman at least 4 times a year, ma-date nyo yung misis nyo. Doon sa kakaibang lugar naman. Huwag yung, okay lang, dito na tayo sa bahay. Nakaka-stress na kaya sa loob ng bahay. Tama ba sa mga mama? Yung trabaho mo, paulit-ulit, di natatapos. Nakaka-stress. Kaya, mga fathers na nandirito, tandaan nyo yung 4 na okasyon na yun, ha? O isama nyo na ang New Year at saka Christmas kung gusto nyo pandagdagan. Pero at least, may kakaibang nangyayari doon sa mga okasyon na yon. Okay, next po. Ano po sabi sa susunod? Life stressor, psychological, physical stressor. Kapag may sakit. Ako, ayaw kong nagkakasakit.
Kasi alam ko walang mag-aalaga sa akin eh. Magbibili nga lang ng gamot, kailangan ko pa, puntahan niyo ako, bilhan niyo ako ng gamot. O yung, kailangan ko tumayo para magano ng tubig. Mga ganon. Kaya minsan, sa totoo lang, pag nararamdam ko magkakasakit na ako, may nanda ako dyan. May stuck na ako niyan. Kasi nararamdaman mo naman yun eh. Mainit yung pakiramdam ko, ba't ganito? Magpipray na ako niyan. Kaya lang, pag yung mga arthritis, minsan, sumusumpong bigla eh. kaya, ano ba kinain ko kahapon? Parang ganun eh. O, yan. Tapos po, daily hassle. Work pressure sa trabaho, lalo na yung boss mo, masyadong matapang o hindi man lang magkaroon ng sa'yo. Hindi ka favorite ba? Yun ang nakakainis, Talaga stressor yan. Yung mga household chores, sabi ko nga kanina, hindi natatapos ang gawain ng nanay sa loob ng bahay. Family responsibility. Pag graduation na o kaya enrollment na, isipin mo na naman, tuition. Buti nga ngayon, libre na eh. Pero yung everyday, nagbibilin mo sa mga anak, mga pambaon, mga books, yan, mga ganyan. And then, social stress, psychological, worries, worries, lagi ka nag-iisip, nag-aalala, negative thoughts, or perceived threats. Yung may nararamdaman kang panganib. Halimbawa, ano yung halimbawa? Yung, plano ng anak mo, lumabas, mag-abroad, pero pakiramdam mo, hindi niya kakayanin, nandun yung panganib. So, pag may mga ganun po, pray lang tayo. Social stressor, marital issues, or lack of social support. And then, occupational stressor. Next po, ano na yung susunod? Did Jesus have mental health issues? Tinanong nyo na ba? Kasi tinanong ko to kayo, Lord, meron ka bang naging mental health issues? Kasi sabi ko ngayon lang eh. Ngayon lang lumalabas itong mga mental health issues na to. Pero nung nag-research ako, meron pala din doon senaryo sa Marcos 3:20-21. Pakilabas nga po yung next slide na yon. Anong sabi dyan? Yan. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Actually, dito kasi nagsisimula na si Jesus magkaroon ng ministry. So, nag-recruit siya ng 12 disciples. Tapos eto na, nag-share na siya ng gospel. Nagagawa na siya ng mga himala. Kilala siya magmula doon sa anak ng karpintero. Lalong-lalo na itong pamilya niya. Imagine niyo naglilingkod sa Panginoon. Ginagawa niya ang kalooban ng Lord. Tapos yung pamilya mismo, nagsasabi, nako, nasisiraan na ng ulo yung anak mo. Kaya itong pamilya pumunta doon. Kinukuha si Jesus Christ, si Jesus, kasi sinasabihan na siya nasisiraan ng bait. Palagay niyo, anong mararamdaman ni Jesus nung time na yon? Na tao siya. Sa simpleng, cell group eh. Magpapaalam ka sa asawa mo, Han, mahal, pupunta ako sa cell group kasi kung hindi yung Kristiyano, linggo na nga lang ako nandirito, aalisan mo pa ako. So, stress, di ba? Naglilingkod ako sa Lord eh. Bakit ka ba nakaharang ng nakaharang? Pasalamat tayo kung yung asawa natin nakakilala na sa Panginoon. At least, naiintindihan tayo. Pero pag hindi pa, minsan kailangan nating mag-submit. Kung pwede, ilipat nyo yung araw ng cell group ninyo para hindi nakaka-apekto sa mga mister at saka misis ninyo. So, kasi isang paraan po yun para maakay natin sila sa Panginoon. Yon. Ano pa po yung stress na naramdaman ni Jesus? Sa next slide. Jesus experienced sweating of blood. Meron daw po yan sa siyensya na ang tawag dyan ay hematohydrosis. Yung pagpapawis na parang dugo sa sobrang agonizing, sa sobrang lungkot, sa sobrang halo-halo na yung nararamdaman. Bakit naramdaman to ni Jesus? Sabi dyan, dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang dugo. So, alam niyo po ba na si Jesus, mas matindi yung naranasan niya sa sobrang kalungkutan, sa sobrang takot bilang tao. Naranasan niya yung halos, dugo na yung ipawis niya. Di ba sabi nga po doon ang prayer niya, Lord, Father, kung maaari, let this cup passed unto me. Ano yung cup na yon? Yung iinumin niyang saro ng kamatayan. Kasi nakikita na niya kung paano siya papatayin eh. Kaya nanalangin siya sa Panginoon, Panginoon, kung pwede,
Sa pagiging tao niya, naranasan niya yon. Kung pwede, alisin mo sa akin tong ganitong uri ng kamatayan. Pero ang maganda sa kanya, sabi niya ganon, but not my will, but your will be done. Dumating na po ba tayo sa punto kung saan may pinagagawa sa atin ng Diyos na naglalaban yung kalooban mo, yung kalooban mo, yung pagkagusto mo sa isang bagay against dun sa gusto ng Panginoon. Anak, unbeliever yan, hiwalayan mo yan. Lord, masakit. Hindi ko kaya. Mamamatay ako. Dumating na po ba tayo sa puntong ganun? Alam nyo, mas may magandang kalooban, mas magandang plano ang Diyos kesa doon sa kalooban natin. Yung God's will. Alam nyo, pag God's will yan, perfect yan. Tandaan nyo, perfect yan. Kaya, hingi tayo ng lakas kay Lord para ma-surrender yung hindi natin kayang i-surrender. Katulad ni Isaac, ay ni Abraham. Nung kinuha sa kanya, tingnan nyo to ha, sa buhay ni Abraham. Kalooban ni Lord na maging anak niya si Isaac. Tama po ba? Pero sabi niya, si Isaac, i-offer mo sa akin sa bundok ng Moriah. Minsan sasabihin mo, Lord, pinag-pray ko to eh. Kalooban mo to, bakit ngayon nagaganito to? Nagkakaroon ng something. Minsan, testing of faith yan. Tatanungin lang ni Lord, gaano mo ako kamahal, anak? Kaya mo ba akong sundin hanggang doon sa pag-o-offer yung kinukuha ko sa iyo? Minsan kasi ganun eh. Testing lang minsan sa atin ni Lord. Kaya, kailangan pagtagumpayan natin to. Pero kung hindi man yan testing at gustong kuhanin talaga ni Lord yan sa'yo, kasi baka yan ang nagiging hadlang para mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, isa sa napakahirap sa akin nung time na mag-say yes ako sa Lord sa full-time ministry, yung pagtatrabaho. Lord, walang susuporta sa akin. Alam mo yan. Kilala mo ko. Sabi kong ganun, sino susuporta sa akin? Sino magbibigay ng pagkain ko, lahat ng bills ko? Sa bagay, nung time na naranasan ko naman na hindi ako pinagkukulang ng Lord. Pero more than that, marami akong babayaran. Marami akong ganito. Ang dami kong arguments kay Lord. Pero sabi ng Lord, tumapak ka anak sa tubig. Walk on waters. Sabi ganun ng Lord sa akin. So, kailangan kong tumapak sa tubig. Kasi hindi na maganda yung nangyayari sa akin eh. Dahil sa kabila nung lahat ng pagsisikap ko, kasi ang sabi ko sa Lord, magtatrabaho Lord, bigyan mo ako ng 3 years. Kasi pagkatapos nun, pwede na ako mag-full time. Para may pera ako, may ipon ako. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Lord. Kasi nagkautang pa ako nung time na yun. Kaya, diretso pa ako. 4 years. Magpa 5 years na, aba anak, sumusobra ka na. Sinarado ng Lord lahat ng pwede kong pagkakitaan. Tapos inunti-unti ako ng Lord. At doon ko nakita, kaya pala. Kasi nung nag-full time ako sa Lord, hindi ko kailangang humingi kung kani-kanino. Magparamdam, uy, kailangan ko ng ganito. Alam mo ba, nagkasakit ako nung parang sinasabi ko sa inyo, bilang mo naman ako ng vitamins, hindi ako nagaganon. Sabi ko nga, lagi lang ako nagpe-pray sa Lord talaga na, Lord, kailangan ko ng ganito. At lagi kong sinasabi, lagi kong pinapatotoo yan, maraming kamay ang Diyos na ginagamit para suportahan tayo. Lalong-lalo na pagdating sa material na bagay. Bakit? Sabi ko, ikaw ang employer ko, Lord. Ikaw ang employer ko. So, ibig sabihin, dapat ikaw sumusweldo sa akin. Nagtatrabaho ako. Minsan, Lord, inaabot ako ng hating gabi paggawa lang dito sa na to. Minsan, hayahay, walang paano, pero alam mo, Lord, yung hindi sa nanunumbat ako kay Lord, pero minsan hindi ko kailangan sabihin kay Lord na kailangan ko ng ganito. Nagugulat na lang ako, Gcash mo? May pera ka pa? Okay, may mag-iipit sa akin. Minsan naman, binigyan ng love gift, diniretso sa akin, Hay, sa'yo yan eh, bakit binigay mo sa akin? Basta, hindi, makikipag pa ako, hindi, sa'yo yan, sabi ni Lord, sa'yo yan. Sa'yo mga gano'n, na kahit na simpleng ginagamit ng Diyos para sa akin. So, okay. Yun po. Tumapak lang po tayo sa tubig na sinasabi. Next po, God's promises. Ito, mabilis na lang po ito. And when under stress. Ito yung mga pangako ng Diyos. Tingnan nyo. So, number 1, pakibasa nga po. 2 Timothy 1:7. Pakibasa, ready, go!
Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kahinaan ng loob or takot. Sa English po niyan, fear. God has not given us the spirit of fear, but of power and of sound mind. Kapag sumunod ka sa Panginoon, unti-unti bubuksan niya yung maraming pintuan. At pag binuksan niya yan, bibigyan niya ka ng katalinuhan, paano ka papasok, anong gagawin mo sa loob. Every details, ibibigay niya yan sa iyo. Next slide. Ano sabi po? Basahin niyo ulit. Ready, go? Ulit po. Ready, go? Sinabi niya, into ang laban, ako ang Diyos, dapat niyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay, pinakadakila. Alam niyo po ba yung verse na to kung saan may labanan si Haring Hezekiah ba yun, na 3 bansa yung magtutulong-tulong para pabagsakin siya. Pero ano sabi ng Lord? Be still and know that I am God. Minsan kasi ang dami nating laban eh. Lord, meron akong ganito, marami tayong arguments kay Lord. Pero ano sinasabi niya sa atin? Manahimik ka, anak. Tignan mo kung paano ako kumilos. At ang anong ginawa ng Diyos dito sa laban na to ni Ahaz, ni Hezekiah, pinaglaban niya yung 2 bansa, nagpatayan, yung natira nanalo, kinalaban yung isa. At nung natapos, yung isa naman na natitira sila ang pinagsabong niya. Nakita na lang nila ni Hezekiah nung kanyang nagkalat ang mga patay. Alam niyo po ba kung ano yung naging blessing dito? 3 days silang umani ng samsam. Alam mo yung samsam? Sa gera kasi, pagkatapos ng labanan, marami ang mga pwedeng iuwi ng mga bagay-bagay kasi yung mga support, yung mga 3 days. Hindi pa nila nakuha lahat yung mga blessing na yon. Imagine ninyo. Kaya sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, be still and know that I am God. Alam niyo, nung tumapak ako sa full-time ministry, sabi mo, Lord, be still eh. So wala akong gagawin. At doon ko unti-unti nakita, ay, oo nga, Lord, ang galing mambait-bait mo, Lord. Kaya every time na meron akong pinapakita ng Diyos sa akin, yung mga testimonies ko. Bakit ako nagkakaroon ng ganitong mga testimonies? Kasi nagagamit ko siya sa pagtuturo. So, mga kapatid, I challenge you, kung kinakausap ka ng Lord, tumapa ka na sa pananampalataya mo. Next po. Sige, basahin niyo po. Ready, go. At ni Kristo Jesus. Lahat ng pagkakataon. Magpasalamat daw tayo. So, pag masayang bagay lang ba, dapat tayo magpasalamat? Pag inililigtas ba tayo ng Diyos sa mga aksidente, doon lang tayo dapat magpasalamat. Even doon sa mga hardest time natin, dapat din tayo magpasalamat. Bakit? Kasi may natututunan tayo. At alam niyo po ba, sa 10 tagumpay natin sa pagiging Kristiyano, versus sa isang na-fall ka or hindi ka nagtagumpay, asan ang mas maraming lesson na natutunan? Sa 10 tagumpay mo, dito sa isa lang na diskaril ka. Actually, mas may impact yung time na na-fall ka. And the next time around, hindi mo na yan gagawin. Amen po? Kasi malaki yung natutunan mo doon. Okay, next slide. Basahin niyo po. Ready? Go! Ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung anong hiling kayo, kung hiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito. Okay. Yun na yun, sa pangalawa na yun, sa 18 na tayo. Kung hiling kayo sa anumang sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Minsan, bakit yung mga prayers natin sinasagot? Para magbigay kapurihan sa Panginoon. Kasi testimony natin yan eh. Nagiging testimony natin yan kapag may prayer tayo, tapos sinasagot ng Panginoon. At sabi niya, kung hihingi tayo, hingin natin kay Jesus, yan yung mediator natin sa Diyos Ama. Next, eto. Paano kung sa lahat ng yon, hindi natin nakita, yung pinapakita sa atin ng Lord. Pakibasa ang Habakuk. Ready? Go! Bagamat hindi rin namumunga ang mga ubas kahit maantal o walang anihin sa mga bukirin. Next slide. Kahit na mamatay lahat mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan,
magagalak pa rin ako at magsasaya. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Pag minsan, dumarating tayo sa point na sa lahat ng mga natin, pagsisikap natin, puro failure. Lord, kala ko ba kalooban mo to? Pero bakit ganito? Bakit? Pupurihin lang ba natin si Lord sa mga pagpapala natin? Pupurihin lang ba natin si Lord? Sasamba lang tayo kay Lord kapag sinagot yung prayer natin? Pupunta lang ba tayo dito pag Sunday? Kapag okay ang panahon sa paligid natin? Dapat, kahit even do sa lowest point ng buhay mo, tandaan mo, iniligtas ka ng Diyos. Time will come, pag binawian ka ng buhay, sigurado ka sa langit. Yun lang, malaking pagpapala na. Napakahirap sa impyerno. Kahapon pinag-uusapan namin, ano nga ba talaga ang impyerno? Habang nag-share, yung hell is real, na naka-vision, na parang tao daw, yung dagat-dagatang apoy ng impyerno, parang tao na nakahiga. Kung saan ka mahina at laging yun ang pagkakasala mo, yun ang pagdudusahan mo sa impyerno. Halimbawa, magnanakaw ka, doon ka sa parting kamay. At yun yung laging pinapalo, pinupukpok, or lahat, yung mga ganon. So, tapos, hindi yun natatapos. Kapag durog-durog na yung kamay mo, magre-reproduce daw ulit. Alam niyo yun, tutubo ulit yan, tapos papaluin na naman ang papaluin hanggang sa... Sabi ko, grabe, walang katapusan kasi yung buhay sa impyerno. Okay? So, hindi madali ang mabuhay sa mundo. Pero kapag nandyan si Lord, tandaan natin, ligtas tayo kapag sinusunod natin yung kanyang mga sinasabi. Okay, conclusion na ako. How to handle mental health? Simple lang. Exercise daw. Hindi, wala pa sa Bible. And then, exercise. Kapag meron kang stress, alam mo sa pag-exercise, pinapawisan tayo. Sa pawis natin, may nilalabas tayong toxin. Yung toxin na tinatawag na cortisol na nagtatanggal ng stress natin. So, exercise. Or kaya magsayaw kayo na magsayaw kahit sa loob ng bahay. Mga 30 minutes, matatanggal yung stress. Pangalawa, eat healthy diet. Kasi meron din nagtitrigger na pagkain. So, i-search nyo na lang po yun. Prioritize sleep. Pag inaantok ka na, matulog. Hindi yung tatapusin mo lahat kung ano yung dapat mong tapusin. Malilipasan ka na ng antok niyan, hirap na kumuha ng tulog. Kaya sinasabi mo, Lord, patulugin mo ko. May pangako ka, Lord. You grant sleep to those whom you love. Tinanggalan mo na yung time nang dapat ka natutulog Kasi nilabanan mo Meron kasi tayong coping mechanism sa katawan. Kaya minsan, nag-against tayo dun sa totoong nature ng katawan natin. Pag inaantok, matulog, magpahinga. Pag pagod, magpahinga. Pag naiihi, punta sa CR. Minsan kasi pati pag-ihi natin, pagpupo natin, talagang hindi na pinipigilan natin kasi may ginagawa tayo. So, nagiging cause ng sakit. Next, connect with others. Alam niyo po ba yung pag-cell group? Isang paraan yan para mag-release ng toxic. Kasi doon sa time ng sharing, hindi mo masabi sa asawa mo, hindi mo masabi sa mga anak mo. Pero sa cell group, pag pinagkakatiwalaan mo na yan, nakakapag-share ka, nainis ako sa anak ko. Nako, nainis ako sa asawa ko. Kaya minsan, pagdating sa cell group ng mga nanay, ano pinag-uusapan? Asawa, mga anak, problema sa bahay. At least, may pinagsalabasan ka, may pinagsasabihan ka. Yung sa pamamagitan ng pagre-release na yon, nagiging kalmado ka. Pag uwi mo, another strength na naman yan. Ganon din sa mga tatay. Hindi ko lang alam kung ano pinagsusapan ng mga tatay Pagtatrabaho, paano kumita ng pera, negosyo, everyday. Dahil kasi sila yung mga tatay sila yung supporter Sa mga anak naman, ano pinag-uusapan? Si mama kasi, si papa kasi. Yan, mga ganyan. Okay. At least, maganda na meron tayong socialization. Once a week, nakakatulong sa atin yon. And then last po, sabi dyan, pray and meditate on the Word of God. Importante po na lagi tayong may bala. May alam tayo sa mga salita ng Diyos. Okay, so yan na, conclusion na talaga to. Normal sa atin na makaramdam ng iba't ibang damdamin at ito'y nagsisimula sa ating mga isipan. Dapat na punuin natin ang ating isipan ng mga salita at pangako ng Diyos na tutulong sa ating araw-araw na lakbayin ang buhay. So, kaya
kung tayo ay nahihirapan sa ating mga pasanin, huwag nating kalimutan ang paanyaya ni Jesus. Ano po yun? Lumapit kayo sa akin at bibigyan, kayong lahat na nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, hello, bakit parang ang ingay? Maingay ako alam ko eh. Pero, sige po, tayo po ay umawit muna. Ano ba yung awit nyo? Ha? Sige, pray na lang po muna. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin muna. O, sige. Pray po tayo. Sige. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, lumalapit kami sa iyong harapan. Hindi namin minsan ma-decipher o hindi namin minsan maintindihan ano ba talaga yung nararamdaman namin. Maraming stressor sa buhay. Pero sa oras na to, Lord, I pray for all my brothers and sisters here, oh God. Itong mga anak mo, na bawat isa sa aming paglalakbay, sa aming spiritual na buhay, marami kaming kalaban, marami kaming dinadaanan ng mga problema at paghihirap. Lord, I pray, continue, Lord, to usher us, Lord, dun sa God's will mo. Tulungan mo po, bawat isa sa amin, Panginoon, na i-give up ano man yung gusto mong ipasuko sa amin. At tulungan mo rin kami maka-cope up sa lahat ng mga masasakit, mga galit, sama ng loob, na mga nagto-torture sa aming mga isipan, Panginoon. Help us, Lord. And this time, Father, I pray for each everyone na nandirito, Lord. Kung ano man yung kanilang pangangailangan, i-bless mo nga po. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.